data sila. Hindi daw sa mga kapit sa munisipyo, parang naungkad yung mga sulukon mo pa. Parang kami ito sa salon mo. Wala pa naman akong kontrata. Antayin lang po ang munisipyo mo, palisan dito. Sabi naman po nila. Hindi mo makakasal, di ba? Wawala na lang. Kaya nga po. Gusto mo paliparin po dun sa kabila. Kasi may mistake to ngayon. Mas mabisnes ito. Ba't yun dito sa baba? Sa kaya na. Diyan sa may Riverside. Oo po, lahat sila dyan. Kasi agree lang po yan. Sa lang. Kaya pinaalis lang. Bawal ko talaga yung staff. Napilin lang yung mga staff mo. Sabi ko rin yan. Mga kawin yung maayos na. Kaya yung sinil, pakandito rin. Okay lang na ako. Tama, yun na kayo na lang. Kung mag-alip ang Sabi mo nga po talaga, parang sila may ayos po kami. ay tinis ang mag-apply. Eh, willing yung sabi ko. Gusto mo yung nilalaan nila. Nabuti nila, bumalik sila. Kahit naman sila ka tayo kasi sila may problema. Sila ayos na nila. Hindi ko lang. Nilaman kami. Sila na naman. Yun sa inyo. Maganda kayo gusto nyo. Nilaman. Dahil sa lang ang hilig sila. Kami lang yung po namin. Yung ba yung siya? Asa ko kasi nakapamang sa game. Sa Dindiligay. Sino lang kami ng game? Yung sa Game Express. O pag mag-bring mo kasi kami sa kanila, yung hinihan kami na meron naman nakapigil kasi wala kayo. Hindi na kami So, mas mag-comply ko muna sa barangay. May sinara yung bintana din. Amen. Amen. Maganda gabi po sa bawat isa. Tayo po ba ay masaya ngayong gabi? Amen. Welcome po sa ating prayer meeting service at tayo po ay magsisimula na po ngayong hapong ito, mabatid. Tayo po ay magsitayaw, hindi natin ng page 43. There's power in the blood. We need the power. Amen. Amen. Page 43 of our hymnals. There's power in the blood. Amen. First stanza. Would you be free? Ready, sing. Would you be free from your burden of sin? There's power in the blood. Power in the blood.
part in the precious blood of the Lamb. Sing, Santa. Would you be free from your passion and pride? There's fire in the blood, fire in the blood. Come for the cleansing, sing Calvary's high. There's wonderful power in the blood. There is far, far, wonder-working heart in the blood of the Lamb. There is far, far, wonder-working heart in the precious blood of the Lamb. Third stanza. Would you be whiter, much whiter than snow? There's power in the blood, power in the blood. Sin stains are lost in His life-giving flow. There's wonderful power in the blood. Of course now, there is far, far, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is far, far, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. That's the Lamb. Would you do service for Jesus your King? There's power in the blood, power in the blood. Would you live daily His praises to sing? There's wonderful power in the blood. Everybody now. There is far, far, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is far, far, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Amen. And the result, page 94, kneel at the cross. Amen. Page 94 of our hymnals, kneel at the cross. Amen. Nandiyan na po ba? Amen? Amen. First stanza, kneel at the cross. Ready, sing. Kneel at the cross, Christ will meet you there. How while He waits for you. Listen to His voice, take your care, and begin life anew. Chorus now. Kneel at the cross, leave every care. Kneel at the cross. Jesus will meet you there. Sing a stanza. Kneel at the cross. There is room for all who would His glory share. Please stir aways, harm can never befall those who are out for a day. On the verse now. Kneel at the cross. Leave every care. Kneel at the cross. Jesus will meet you there. Let's stand now. Kneel at the cross. Give your idols up. Look at the real above. Turn away to the sparking cup. Trust only in His love. The verse now. Kneel at the cross. Leave every care. Kneel at the cross. Jesus will meet you there. Amen. We are going to meet the Lord in our prayer time tonight. Amen. Are you happy this evening? Amen. Praise the Lord. Salamat po sa Panginoon. At kanina ang ating violin lesson at talagang very violent. Amen. Salamat sa Panginoon sa mga bata natin turuan, ng mga young people, mga kapatid. Okay, let's go to the Lord in prayer. Dakilang Diyos, we're so much thankful, O God, to you, what you have done to us for this day. Salamat po Panginoon sa inyong pagpapala po, Panginoon Lord, na kami po ay muli makapagtipon po Panginoon sa bahay sambahan in our prayer meeting service. Salamat po sa inyo po mga anak po, Panginoon Lord, for sa kanilang pagpapahinduhod po, Panginoon, at sa flexibility ng kanilang oras po, Panginoon Lord, na may adya sa aming pong prayer meeting. Kayo po magpala po pa yung bawat isa, mga panalangin na aming pong idudulog. At yun po, Panginoon Lord, lalo ang aming pong salita,
na siyang maghahamon sa bawat isa po, Panginoon, ngayong gabi. Naman po, Panginoon, sa presensya po, Panginoon, ng bawat isa mga anak niyo po na maanin sa daan pa, patungo sa bahay sambahan. Ngayong gabing ito, kayo po siyang mag-ingat sa kanila at magpala po, Panginoon. Tawad po kayo sa pagkulang pagkakasala, mahal po namin kayo sa paglatay. Dalangin po namin hiling na may pasasalamat sa tanging pangalan ng Panginoong Jesus. Amen, amen, and you may be seated. At muli, magandang gabi po sa bawat isa po sa inyo, mabutid. Praise the Lord for a great day. At salamat sa Panginoon sa katumpay ng ating prayer, ng ating Sunday service nung last Sunday, mabutid. Amen. We have a total of 9 first time visitors. Praise the Lord, mabutid. At hindi lang talaga nabilang, happy. Doon sa mga bata, isang bisita, pero actually hindi isa, 7 ang bisita sa mga bata. At meron ting bisita na 2. Siyam po pala, mabutid ang naging bisita natin, meron tayo. Young people na 2 naging bisita ng hapon, mga kapatid. And praise the Lord for that. Ang Diyos ang nagdadala ng bisita. At yun po sa mga members, mga kapatid, amen, na nag-invite ng mga bisita. Amen? 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 We must be excited about that, mga kapatid. At salamat sa Diyos, mga kapatid, mula noong unang Sunday ng taong ito, 2026, ay hindi po tayo nasiro ng bisita in a week. Ay hindi tayo nasiro ng bisita in a week. Praise the Lord for that. Kaya muli, mga kapatid, nating kakalimutan, magkakaroon po tayo ng Evangelistic Sunday. Bring your each one bring one. Each one bring one Evangelistic Sunday. Amen? That would be on August 2. Sa August 2 ay tayo po, mga kapatid, ay magkaroon ng isang bisita. Isa lang, kapatid, hindi 2, hindi 3, kundi isa lang. Magkakasala kapag 2 ang madadalawang bisita. Amen? Dapat isa lang. Amen? Huwag lang din kalahati. Amen? Mahirap naman yun. Mga galing sa kapis yun pag kalahati nakuha ninyo. Dapat isa, mga kapatid. Sino man, mga kapatid? Maaring first time yan, kaya maaring dati nakadalo na. At ating pong maimbitahan ulit na sila ay makadalo, mga kapatid. On our evangelistic Sunday, mga kapatid. Alright, so ngayong gabing ito, mga kapatid, tayo po ay dadako sa ating pong mga prayer requests. Okay? Sino po ang meron pong mga additional, meron pong mga karagdagang panalangin ngayong gabi o kaya mga natugon na panalangin? Meron po ba? Sino po ang meron pong mga answered prayer at mga additional prayer? Meron po? Si Brother Giovanni po. Secret pastor ng ating bayaw at kapatid kasi nag-invite sila sa Macau ng isang mission na mag-express po at like lang po pastor mamayang 7 papunta Macau. Amen. Sa Macau, si Pastor Bibito ang puso at Siren Bibito Alfonso at ang kanyang may bahay na Siren Alfonso. Pray natin sa kanilang mission trip to Macau, mga kapatid. Amen. Masarap ang luto doon, mga lutong Macau. Amen. Okay, sino po ang meron pong additional ngayong gabi? So, kayo mga answered prayer, si Brother sa iyo. Pastor, prayer request po. Yun po, sana po, pagkalog ni Lord yung tamang request po para sa negosyo natin. Dito po. Okay, mag-pray po natin, mga kapatid. Amen. At hindi kalooban ng Panginoon yung unang pwesto po nila. Pag-pray natin ang nakakalooban ng Panginoon, sila ay makalipat sa mas maayos at walang maging aberya, mga kapatid. Amen. Kay Brother Teo, kanilang simple food house, mga kapatid. Okay, sino po? Si Abigail. Yung kanilang school po, sina Abi ay join sa National Students Convention. Okay. CBBA Christian Bible Baptist Academy, San Pedro City, Laguna. Sali sana po siya, pero naisip po namin ay parang alanganin na rin yung oras ng practice. At the same time ay parang hindi kakayanin ng budget. Bagamat ang venue lang ay sa Manila, sa Marikina.
Yeah, but she needs to go there to practice and everything. Yeah, yun. Pero yung kanilang mga school life, sila po ay sasabak sa National Students Convention. Kaya sino ba si Ate Teresa? Schedule din po para puntahan natin next week. Sige po. Puntahan natin, may next week. Ano pong pangalan ng apo niyo po? Gabriel. Siguro pinanganak yun ng March, no? Ay, Gabriel siya. Alright, so pray natin yung apo po ni Ate Teresa. Pray rin natin na mapuntahan po sila at ma-Bible study. Hey, sino po? Meron pa po? Wala na po. Okay. Brado kayo, wala na po. Amen. Pag-pray natin yung ating mga estudyante, ng ating trainees, mabatid, amen, sa ating violin tutorial, amen. Na huwag sila maging violente, amen. Siyempre, may mga violente dyan ng mga estudyante. Ngayon ay hinihiwalay po natin. Iba kay Abigail, yung sabi ko nga po, meron pong slow, meron pong siyempre average. Meron na po yung mga natuto dati, kaya at least medyo kaunti, mas mabilis na. Pero ang mahirap po talaga diyan, siyempre, yung pagbabasa ng nota. Yun po yung mahalaga, yung pagbabasa ng nota. Lahat po dyan, kailangan nila ay dapat marunong magbasa, amen? Tapos marunong mag-compute kasi may 1/4, 1/2, 3/4 at merong 1/2. Kanina, doon si Abby, kung may time ako magtuturo muna sa kanila talaga sana kasi you need to let them understand talaga yung ibig sabihin ng quarter, half note, tapos whole note. Okay? Pag nakita nila yan, anong ibig sabihin yan, yan po yun mga kapatid. Kaya pag-pray po natin. Kaya meron pong mabagal yan at meron pong syempre mas mauuna mga kapatid. Kaya, pero I believe mga kapatid, amen, it is the Lord that will give them the understanding, wisdom, and ability. Amen? Amen? Yun po, I am praying and I'm thinking, I'm planning. Kasi meron tayong ganyan, siguro ngayon, August, September, October, November, meron na pong maayos dyan. By December, ay magkakaroon po tayo ng Christmas musical carol. Nung last time, diba, nagkaroon tayo ng musical kanta, Christmas cantata. It would not be cantata, but it would be musical carol, Christmas musical carol. Gagawin natin ulit mga kapatid sa December. And then we're going to utilize those students mga kapatid, amen? Ng mga makapagtugtog na. Sinabi namin kay Kian niya nung Sabado, sabi niya, sige pa, para siguro kung pwede ako makagawa ako ng, sabi niya, makagawa ako ng piyesa para pwede nilang tutugtugin. Okay? Siyempre, kailangan natin na sila ay maalam na talaga. Ay, pag-pray po natin yan, no? Pati Dayman, it would be our siguro, yan, makikita natin, mga kapatid, ng confirmation maybe after 2 months, amen? Siguro by October, mga kapatid, amen? We will going to confirm it, mga kapatid. We will going to have a Christmas musical carol, di ba? Okay, di ba? Tayo magkakaroon, mag-imbita, gawin natin evangelistic ulit, mga kapatid, amen? Magkaroon po tayo ng program dito, pwede na po dito, magagawa na po natin dito, maluwag na po yung area natin, we'll pray for that, mga kapatid. Praise the Lord for for the ministry, mga kapatid, na pinagkakatiwala sa atin ng Diyos, mga kapatid. So, kung ngayong gabi ay wala na po, pray natin this coming Sunday. This is already the last Sunday of the month of August. Amen? Wow, amen. Pambira, Berna. Ay, Diyos. Advance tuloy yung utak ko. Akala ko, okay, lumagpas na. July pa lang pala. Bihira. Lumagpas na ako ng isang buwan eh. Sobrang excited naman na.
Pag-pray niyo rin po, ako po ay babiyahe po mamaya after ang ating prayer meeting, mga kapatid, ay last step po ako dyan sa Victory Liner, and I'll be attending the KJ King James Bible Conference sa Los Baños, CBBC Los Baños. You can also join at via FB live stream. Panood po kayo, mahalaga po yun, maganda po yun mga kapatid. It's all about the King James Bible. Okay, ang kick-off night ay bukas ng gabi, alas 6. Okay, alas 6 ng gabi bukas. Kaya join po kayo, makapanood po kayo. And then sa Thursday po ay maghapon, starting ng 8:30 hanggang gabi na po yun ng Thursday. And then Thursday after the service, uwi din po ako. Kaya Friday ay nandito na po ako sa kalooban ng Panginoon. Amen? Kaya balikan ng po. I just really wanted also to be, of course, kailangan rin po natin mapatid ng revival. Amen? Ako hindi nag-decide na ako po yung makaupo at makapakinig mga kapatid sa mga magsasalita. Last year ako po yung speaker, was then one of the speakers last year ng Bible Conference. Pero ngayon po ako ay pupunta doon naman po mga kapatid para mag-attend. Amen? And sana nga mayroong mga kasama sa inyo, pero siguro next time mga kapatid ay maganda makasama din po kayo. Alright, sige po, meron po kayong mga anong tawag nito? Prayer list kaya, meron kayong prayer list. Okay, so tayo po ay dadako sa ating pong wala dito, paabot nga ng prayer list. Sino pong wala? Sino pong walang prayer list? Dito si, meron ka na kata. Ayan, ayan. Yan, meron pa naman doon. Sino pong wala? Yan. Alright, pero itong bagong print out ko na ng prayer list hanggang number 7 na po ito. Kasi dumadami yung pinapanalangin natin eh. Kaya hanggang number 7 na. Praise the Lord for that, kapatid. Ibig sabihin ay mas marami po tayong mga idinudulog sa Panginoon. Amen? Kaya pray po natin po yan, mga kapatid. And then, sama rin natin sa prayer, mga kapatid. Si Brother Batang, Brother Alan Batang, nakauwi naman na po sila. I think nung last Thursday, last week po ay uwi na po. Pag-pray natin ng total recovery, healing, physically, and at the same time, most especially spiritually. Amen? Isang araw, kapatid, ay matutunan din nilang dumalo ng prayer meeting. Amen? Amen? Yun po yung pinakamaganda kasi, kapatid. Kaya pag-pray po natin, kapatid. Lapit lang naman sila. Diyan lang sila sa anong tawag niya? Buntun. Yan, sa buntun lang naman sila. Pag-pray natin, kapatid, na pagalingin ng Panginoon physically and then spiritually, kapatid. Kaya kailangan po nila yan, kapatid. So, tonight, kapatid, tayo po ay maghati-hati sa kay siya. Meron ba po? Kaya pala pa po yung kita ni Jesus. Awi na po. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord for that, mga kapatid, for answered prayer, mga kapatid. Amen. Salamat po sa Panginoon. Ano po yung nanay ni Ate Corson mo nakauwi na? Wala pa ang balita kung nakauwi na. Nasa CPMC din po yun. Kaya 2 linggo na rin din nakakapag-church Ate Corson, mga kapatid. Kaya pray natin na uwi na rin para makapag-panambahan. Alright, so tayo po ay magkaunak ngayong gabi. Simula tayo dito. May 6 ka, ano 6? 6, no 7 tayo, 6. 7. 7, may 7 ka na. So 7 sa prayer request sa uli. Okay, 7. 1. 5. 6. 7. 6. 6, 7, 1, 2, 3, 4. Kamam Susan. 4, ma'am, 4. 5, 6, 7, 2, 3, 4. Alright, so yung bigyan ko si ma'am, wala pa po ba yatang prayer list tonight. Amen. Sige po, tayo muna po yung magsidayo bago tayo dadako sa panangay. Awitin natin yung what a friend we have in Jesus. Awitin natin yung page 85, mga kapatid.
What a friend we have in Jesus. The first and the last stanza now already. On the first stanza now already say, what a friend we have in Jesus. All our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Another song. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. Oh, because we do not carry everything to God in prayer. On the last stanza now. Are we weak and heavy laden? Covered with the load of care. Precious Savior, still our refuge. Take it to the Lord in prayer. Do thy friends forsake thee. Take it to the Lord in prayer. In his arms he'll take and shield thee. Thou wilt find a solace there. And amen. Find your places. Come to the altar. Let's kneel down and talk to God tonight.
Sige po, tayo po ay muli magsitayo, tayo po ay manalangin. Dakila namin o Diyos, maraming salamat muli sa pribileyo po, Ama, na kami po ay nakalapit sa tukunan niyo pong biyaya ngayong gabi. Kami po ay nakapagpanalangin po, Panginoon Lord, na maging sa mga dugtong-dugtong na panalangin mula po sa aming pong prayer list. At ganun po, Panginoon, sa mga personal na panalangin po, Panginoon Lord, na sinambit na niyo po mga anak. Kami po, Panginoon Ama, ay nakakaasa at umaasa po, Panginoon Ama, na niyo pong katugunan. Salamat po. Meron kaming amang nasa langit namin po nga matatawagan po, Panginoon, bilang niyo pong mga anak. Salamat po sa pribilehiyo po, Panginoon Ama, na kami po yung makapanalangin personal at maging bilang isang simbahan po, Panginoon Lord. Panginoon, dalangin ko po na kayo po ang siyang patuloy na kumilos sa bawat pong mga anak at magpalago po, Panginoon, sa bawat isa. Anak niyo po, Panginoon, na meron pong mga panghihina, Lord, kayo po bigay sa kanila ng revival po, Panginoon. At yung mga bagong mananampalataya, sila po ay patuloy na lumago spiritual sa inyo pong biyaya at sa kaalaman po, Panginoon, ng inyo pong mga salita. Lalo po, Panginoon, for a great service that you have given to us last Sunday, sa mga bisita na pinagkaloob. At yun po, Panginoon, sa sumunod sa tubig bautismo po, Panginoon naman. Pwedalain po namin ang mga additional request po, Panginoon, niyo pong mga anak. Palain niyo po, Panginoon, ang mag-asawang Bibito and sa Irene Alfonso sa kanilang mission trip po, Panginoon, sa lugar po o sa bansang Macau po, Panginoon Lord. Wala po yung maging pagpapala sa mission na kanilang pupuntahan po doon. Ay ganun po, Panginoon, sa inyo pong anak po, Panginoon, si Brother Treyo, sa kanyang paglipat kanilang business location po, Panginoon Lord. Hindi po sila sa tamang lugar po, Panginoon Lord, na kanyang open ng business po, Panginoon. Kayo po siyang bigyan ng wisdom po, Panginoon, at vision. At tamang tao po, Panginoon, na kanilang makakausap upang wala po maging naberi po, Panginoon. Hindi po sa aming pong academy po, Panginoon, ang aming pong Mother Church, ang CBBA San Pedro, Laguna, na sila ay mag-join sa National Students Convention for this year 2026. Kaya po ang kanilang mga entries po, Panginoon, o gaan palaki sa mga teachers, sa mga trainers po, Panginoon, at sa mga estudyante na mga kasama. Kami po sa apo po, Panginoon, na Ate Teresa, Panginoon, na si Avery, meron pong karamdaman, kayo po siyang nakakaalam po, Panginoon, delikalo ng kalalagay maging ng batang ito. Sa doktor na titingin, kayo po bigyan ng wisdom, kayo po bigyan po, Panginoon, mga tamang diagnosis po, Panginoon, at magamot po, Panginoon, ang mga bata nito. Pero di po na pagkakataon naman, namabot po sila, pag-schedule ng Bible study po, Panginoon, pag sila po ay mabaginan ng inyong pong Ebanghelyo. Salamat din po sa katugunan niyo po ng panalangin po, Panginoon, sa tika po ni Sister Rio, na po nakalabas na po mula sa hospital. Naalala rin po namin po, Panginoon, maging ang nanay po ni Sister Corazon po, Panginoon, na nasa CBMC. Di po namin alam kung siya po ay nakalabas na po, Panginoon, pero kalahin po na kayo po ang patuloy ng kumilos sa kanila at bigay po ng kagalingan sa kanang nanay upang siya po ay makasama na rin po namin si Ate Corazon po sa pagpanamburan sa coming Sunday po, Panginoon. Din po, salamat po sa kagalingan na pinagkalaji rin po kay Brother Alan Batang. Ngayon po ay sila ay nakalabas na po mula sa hospital. Kalahin niyo po, Panginoon, na kayo po bigay ng being spirit po, Panginoon, sa kanya bilang ama ng tahanan na makabalik sa pagpanambahan, mapangunahan niya po ang kanyang pamilya po, Panginoon, sa pagpanambahan po, Panginoon, sa inyo. Lahat ko po, Panginoon, mga panalangin, hindi po namin nabanggit, kayo po nakakaalam, mga unspoken request, inyo pong mga anak, kalubuan niyo po, Panginoon, ng katugunan, mga meron pong karamdaman po, Panginoon, kayo po bigay ng kagalingan po, Panginoon, anak. Lahat ko po, Panginoon, na kayo po bigay lagi ng tamang puso sa bawat isa, magpasako po sa inyo pong mga salita at tuloy na kayo po ay amin pong mapaglingkuran sa amin pong buhay po. Salamat po
sa mga anak niyo po, Panginoon Ama, na sa mga kapatiran po, Panginoon, na may mga edad na po, pero nandiyan po sila po kayo nagpapatuloy. Salamat po sa pag-extend niyo po ng kalakasan po, Panginoon, sa kanila, sa ayon po mga senior citizens, brethren po, Panginoon. At kayo po patuloy na mag-extend po, Panginoon, sa kanila ng patuloy na physical strength po, Panginoon, makapaglingkod po, Panginoon, sa inyo. Salamat po, Panginoon, Ama, ang inyo pong pagpapala, even to our last Sunday service, for the month of July, po this coming Sunday. Give us a great Sunday, O God. Those who, mga bisita ngayon magkakaloob at mga kaluluwang maliligtas po, Panginoon. Ngayon pong sa winning visitation, follow up po, Panginoon, natin Saturday po, Panginoon, pagpapalayo po ngayon sa bawat area po, Panginoon, O God. Dalayan po, Panginoon, maging aming pong big event that we are having po, Panginoon, this coming August 2. Aming pong evangelistic Sunday po, Panginoon, each one bring one Sunday. Ay pumapala sa inyo pong mga anak po, Panginoon, they're going to have a prospect po, Panginoon, madala sa simbahan. Kung saan inyo pong ililigtas po, Panginoon, at kung sila po iligtas na maribay po, Panginoon Lord, pagpatuloy sa inyo pong gawain. Salamat po, Panginoon, sa inyo pong kabutihan. Salamat po sa inyo pong katapatan sa aming pong buhay. Patawad po sa inyong pagkukulang, pagkakasalamahal po namin kayo sa paglapit dalangin po namin hiling na may pasasalamat sa tanging pangalan ng Panginoong Hesus. Amen, amen. And kayo muna po ay makakaupo. Just a quick announcement tonight. Huwag nating kakalimutan, mapatid. Amen. Ang ating pong pagpanambahan sa Thursday, wala po. Amen. Baka kayo pupunta po dito, di kayo po mag-service po kayo. Amen. Pero huwag niyong kalimutan mag-offering. Amen. Sabi ko, you can join, mga kapatid, ang ating live. Puporward ko na lang po sa ating pong GC. Para kayo po ay maka-join, kayo po ay makapakinig, mga kapatid, amen, na mga mensahe mula sa mga pastor, mga kapatid, amen, ng Laguna at Maynila. Kaya mga speaker ay si Pastor Andy, Pastor Pondano, Pastor, limutan ko yung isa. Pero ang panguling speaker sa Thursday, mga kapatid, ay si Pastor Ed, amen. He will be the final speaker on the Thursday night, mga kapatid. Kaya, alimutan kayo isa, meron pang isang speaker, mga kapatid, na hindi ko maalala. Alright? And then, Sunday, mga kapatid, amen? At ang ating po mga violin student, amen? Ay, paalala lang po, para hindi po kayo, siyempre, ay yung inyo pong registration fee ay dapat mas maganda ay every session, amen? Para hindi kayo maipunan, amen? Kasi pag twice na wala ng registration, tanggal na, amen? Ayan po, mga kapatid. Alright. Praise the Lord sa ating teacher, si Sister Richelle, mga kapatid, amen? Kaya, praise the Lord, habang siya nandito, ay ating pong ma-utilize. Salamat sa kanyang availability, mga kapatid. Alright, wala tayong bisita ngayong gabi. Wala tayong first time. Praise the Lord for unanswered prayer, mapatid, amen. Na ang mag-asawang brother Jim Biggs at sister Angeli ay nagpabaptize na Sunday, amen. That's a blessing, mapatid. At salamat sa tugunan ng panalangin. At meron pa tayong isang pinagpipray na isang tatay, mapatid. Actually, si Brother Jackson yan, di ba nagpabaptize, amen. Kaya, pray natin, mapatid, amen. Pero salamat sa Panginoon. Nawagin mo si Brother Jackson ay kita mo yung pagkilos ng Panginoon sa kanyang buhay, amen? Sa kanyang pamilya. At yung Paco, atin na mag-asawa, yung Zazara family. Pray po natin yun. Yung husband ay hindi pa yun na baptized actually. Yung babae ay member po yun sa Mindoro, Rojas, Isabela. Kapis pala, Rojas, Mindoro, Occidental Mindoro, yung babae, yung po siya member, pero yung lalaki ay hindi. Pero praise the Lord, malambot ang puso, tumanggap naman sa Panginoon. Nung kami po ay nag-Bible study, siya naman po ay nag-desisyon na susunod sa tubig bautismo. Kaya pag-pray natin na ang Diyos ang kumilos sa kanya. Amen? Mga kapatid. Alright, so lana po, tayo po ay magsitayo at tayo po ay magkamustahan habang tinutugtog yung ligay ng buhay. Kung kilala mo si Kristo, magkamayan po ang bawat isa ngayong gabi sa iyo. Take po natin sa tonight.
day with Jesus is sweeter than the day before. Hindi mo na siya, huwag niyo akong pagsuluhin, amen. Alright, matili na tayo. Awitin natin page 42, I am thine, O Lord. Amen, page 42 of our hymnals, I am thine, O Lord. Amen, nandiyan na po ba? Amen? Amen, first stanza. I am thine, O Lord. Let me sing. I am thine, O Lord. I have heard thy voice, and it's all I long to be. But I long to rise in the arms of faith, and be closer drawn to thee. Everybody now. Draw me nearer, nearer, blessed Lord, to the cross where thou hast died. Draw me nearer, nearer, blessed Lord, to thy precious living side. Sing it, Santa. Consecrate me now to thy service, Lord, by the power of grace divine. Let my soul look up with a steadfast song, and my will be lost in thine. Draw me nearer, nearer, blessed Lord, to the cross where thou hast died. Draw me nearer, nearer, blessed Lord, to thy precious living side. That's not now. There are depths of love that I cannot know till I cross the narrow sea. There are heights of joy that I may not reach till I rest in peace with thee. Draw me nearer, nearer, blessed Lord, to the cross where thou hast died. Draw me nearer, nearer, blessed Lord, to thy precious living side. Amen. Announcement lang po pala. Meron po nakakita sa inyo yung Bible doon nung last Thursday. Naiwan po dito yung kay Bible ni Athena. Kulay pink. Na Bible. Meron ba kayo nakita nung last Thursday? Naiwan po nung last Thursday na Bible. Okay? So tayo po ay manalangin at tayo po ay mapakinggan natin special number. Ay manalangin, nagilang Diyos, muli salamat po Ama sa mga awitin ay pong naawit po sa inyo. Salamat po sa presensya ng bawat niyo pong mga anak. Napalain niyo po ngayong gabi po, Panginoon, pangangaraw niyo pong salita. Bless niyo po ang awitin ay pong maririnig. May handang puso at isipan ng bawat isa sa balat. Dalangin po namin hiling na may pasasalamat sa tanging pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. You may be seated. I know there's a God
The awesome power of God. Amen. Tayo po ay magsitayo ngayong gabi at tayo po ay tatapos sa ating pong mensahe, mga kapatid. Amen. At nasimulan po natin to last Thursday prayer meeting. Abi ko mahaba po kasi ito, mga kapatid, kaya hinati po natin. Sa chapter 69 na po tayo, mga kapatid. Amen. In the book of Psalms, chapter 69. Open your Bible tonight. At ating pong pagpatuloy ang ating pong pag-aaral sa aklat po, mga kapatid, ng Psalms chapter 69, mga kapatid. Alright? Okay. Okay. Chapter 69. Hindi lang po. Limutan ko po yung aking sana nandito. Basahin lang po natin, mga kapatid. Yung verse alam kung matatapos natin ngayong gabi. Ano ba ang oras na po natin? Baka hindi pa natin matatapos. Tayo po inaumpisa na natin yung una, mga kapatid. But I would like to read. Basahin natin, mga kapatid, yung verse 29 to 30, mga kapatid. 29 to 30. Yan na po, yung dalawa po, mga kapatid. Basahin po natin. Are you there? Yes. I'll read all together with the For I am poor and sorrowful, let thy salvation, O God, set me up on high. I will praise thy name, him with thanksgiving. I will praise the name of God with a song, and will magnify him with thanksgiving. So last week, as I have said, mga kapatid, ating pong nasimulan po ito, mga kapatid. Ang ating title ng ating mensahe, mga kapatid, is From Worry to Worship. From Worry to Worship. Okay, so for the sake ng as a review, ito po yung naisulat ni David, mga kapatid, noong panahon na siya po ay may matinding pag-uusig. Siya po ay may matinding bigatan. Meron pong paibanta sa kanyang buhay, mga kapatid. Maaari ito po yung panahon na kung saan ay hinuhuli po siya ni King Saul. Gusto siyang patayin, mga kapatid. At wala pong mga maging ang kanyang kamag-anak. Sabi po ng Bible dito, mga kapatid, amen? Ay siya po, mga kapatid, ay iniwasan. Pero dito makikita po natin ang attitude ni David, mga kapatid, that he worshiped the Lord, mga kapatid. Amen? Tayo muna po yung manalangin, Lord. Maraming salamat muli sa inyo pong mga salita na yung pong matutunghayan ngayong gabi. Pagpalain niyo pong bawat pong mga anak. I-bless niyo po ang inyong pong pag-aaral. Bigyan po, Panginoon, naman ang karunungan ninyo pong lingkod. Bless you po, Panginoon, Lord, ang bawat salita na mamutawi sa ating labi. Maging blessing po, Panginoon, sa bawat isa. Salamat po sa awiting ngayon pong narinig. Natidalangin po namin hiling na may pasasalamat sa pangalan ng Panginoong Isus. Amen. Kayo po ay mga po. Maraming salamat po, mga batid, sa bawat isa. So dito makita po natin at na mabigat ang kalalagayan po ni David, mga batid. At dalawang bagay, mga kapatid, na maaaring ito'y naisulat po ni David noong panahon na siya po ay hinuhuli ni King Saul. O maaaring ito yung panahon na, kapatid, na siya po ay inagawan ng trono ng kanyang sariling anak na si Absalom, mga kapatid. Nakita niyo po yung kanyang maging sariling anak, mga kapatid, amen? Siya po ay planong patayin, mga kapatid, itong si King David, mga kapatid. But in spite of that, mga kapatid, makita po natin yung puso ni David. Na dito sabi niya sa verse 1, Save me, O God, for the waters are come into my soul. I sink in deep mire. Ako'y palubog, sabi niya, sa putik. Pero nandoon, mga kapatid, na siya ay nagtitiwala sa Diyos na siyang magtitindig sa kanya. Amen? So, hindi ko na uulitin ito, mga kapatid, sapagkat hindi po tayo matatapos. Pero number one, ang ating pong mensahe last week, mga kapatid, we see the cry of the drowning. Ang iyak, mga kapatid, ng isang nalubog na sa problema. Yung nalulubog na, mga kapatid, sa pang-uusig. Pero bagamat ganun, mga kapatid, amen, siya'y meron Diyos na tinatawagan, amen? Yun yung kaibahan natin bilang mga anak ng Diyos. Tandaan po natin yan. Not because that we are already Christian, mga kapatid, ay tayo po'y wala ng problema. Actually nga, baka mas dadami pa eh. Amen? Pero ang kaibahan natin, kapatid, meron na tayong Diyos na nasa langit. Meron tayong amang nasa langit natin pong matatawagan. Amen? Okay? May makita po ang tao na walang Diyos, walang Bible, walang simbahan. Pag may problema yan, mga kapatid, anong hanap na? Lubid. Diba? Lubid ang hanapin, mapatid. O kaya yung iba naman ay makukuha na rin sa mabuting usapan niya. Pero hindi, mapatid. Amen?
Kahit sila ay magkaroon ng mabuting usapan, paggising sa umaga, masakit pa rin ang ulo. Tama? Amen? So makikita po natin, mga kapatid, yung the cry of the drowning because overwhelmed by circumstances na halos malunod na, mga kapatid, sa circumstansya ng buhay. Na meron pong exhaustion, mga kapatid, because of constant crying, parang walang katugunan ng problema, ay parang walang katugunan mga panalangin. Parang sunod-sunod lang ba, mga kapatid? Pagkatapos ito, may darating na naman. And sometimes even rejected by those who are close to us. Tama? At sasabihin pa sa'yo, kasi nagbaptis-baptis ka. Buti nga sa'yo. Kaya pag may problema nga kapatid, tanda mo, huwag kang lalapit sa mga tao na walang pagkatakot sa Diyos. Amen? Kakandyawan ka lang lalo niya. Lapitan natin ang Diyos. Amen? Sa Diyos tayo lalapit. And you know what? The worst thing is even what? Rejected by the closest and betrayed at his lowest point, mapatid. Even his family. Pero tayo po itutungo, mapatid, sa number 2 ng ating pong lesson. But here, we read, sabi ng verse 22, sabi ng Bible, verse 22, basahin natin, hanggang 28. 22 to 28, ready, read. Let their table become a snare before them, and that which should have been for their welfare, let it become a trap. Let their eyes be darkened that they see not, and make their loins continually to shake. Pour out thine indignation upon them, and let thy wrathful anger take hold of them. Let their habitation be desolate, and let none dwell in their tents. For they persecute him whom thou hast smitten, and they talk to the grief of those whom thou hast wounded. Add iniquity unto their iniquity, and let them not come into thy righteousness. Let them be blotted out of the book of the living, and not be written with the righteous. Not because dito mapatid na si David ay kinikurse na niya yung kanyang mga kaaway. Sabi niya nga sa verse 28, let them be blotted out of the book of the living. Alam mo sinasabi ni David, sana kunin na sila ni Lord. Guys, sana kunin na sila ni Lord. Pero hindi po, mga kapatid. It means to say, mga kapatid, number 2, that he trusts God's justice. Number 2, the trust for justice. The trust for justice. Tandaan po natin, mga kapatid, ang totoong hustisya ay makakakamtan natin sa Diyos, hindi sa tao. Sapagat sa tao, meron tinatawag na selective justice. Amen? Meron pong selective justice, kaya hindi tayo pwedeng manganlong, hindi po tayo pwedeng sumandal, mga kapatid, sa hustisya ng tao. Okay? Kundi sa Diyos lang tayo, mga kapatid, sasandal. These verses are called, and it is actually David asking God to judge the wicked. Some people struggle with these verses because of their strong language. The key is this: David did not take revenge himself. Hindi po siya nag-revenge para sa kanyang sarili, mga kapatid. But he placed the justice into God's hand. Amen? Anong sinasabi niya dito, mga kapatid? Hindi po niya ginawa, mga kapatid. Naalala niyo po, nung panahon na siya hinuhuli ni King Saul, mga kapatid, pwede na niyang patayin si King Saul eh. Right? Amen? Pwede na niyang patayin si King Saul kasi bakit? Nung sila'y nakatulog, mga kapatid, kaya nagpahinga sila King Saul sa paghahanap nila kay David, sila'y napagod, natulog. Anong ginawa ni David? Napasok niya, kapatid, yung tent ni King Saul. Napasok niya, kapatid. Anong ginawa ni David, mga kapatid? Yung garment ni King Saul, ginunting niya. Pwede na niyang patayin eh. Pero sinabi ni David, I will not lay my hand to God's anointed. Yeah. Hindi ko ilalagay sa aking kamay ang hustisya. It is God that will take revenge on me. Amen? Na sinabi niya kay King Saul, sabi niya, mahal na hari, okay? Bibigay na sa akin yung buhay mo eh. Pwede kitang patayin, pero hindi ko ginawa. Sapagkat kinikilala niya, mapatid, si Saul being God's anointed. Amen? Ang Diyos, mapatid, nag-anoint kay si Saul para siya maging hari. So here, mapatid, it is not David is going to take revenge. Hindi po siya magiganti para sa kanyang sarili, kundi inilagay niya, mga kapatid, amen, ang hustisya sa kamay ng Diyos. Amen? He trusts God for justice. We see that David released judgment to God. He refused personal revenge. Instead, he entrusts everything to the Lord. Sabi ng Romans 12:9, basahin, 19. Huwag niyo pong iiwanan yung chapter 69. Basahin lang natin yung Romans chapter 12 verse 19. Ano sabi niya doon? Natin ang Romans chapter 12 verse 19. Romans chapter 12 verse 19. Are you there? Okay, ready? Pasa. Dearly
Beloved, avenge not yourselves, but rather give place unto wrath. For it is written what? Vengeance is mine, I will repay, saith the Lord. You see? Huwag kang wag mo sabi ng Bible, mapatid, wag, avenge not yourselves, wag mong ipagiganti ang iyong sarili. At hindi mo ilagay ang iyong sarili sa pagkapuot. Ngay, pagkapuot sa iba. Kung tayo man po'y inamak, tayo man po'y inapi, mga kapatid, gawa ng ating paglilingkod sa Diyos, mga kapatid, let God take the revenge. Sabi ng Diyos, that vengeance is mine, say the Lord of hosts. Amen. I will repay. Okay, you see, that's David, mga kapatid. Revenge says, I'll make them pay. Pag ang tao po, mga kapatid, di ba, nagsalita, I'll make them pay. Okay? Sabihin sa pelikula, hintik lang ang walang ganti. Sabi ng Panginoon, mga kapatid, the Lord, I will vengeance is mine, say the Lord of hosts. Amen? So David released judgment to God. Minsan tayo po ay maaaring dating, maaaring hindi pa ngayon, mga kapatid, pero maaaring sa susunod na pagkakataon sa buhay, sa pagkakataon, mga kapatid, tandaan po natin po yan. Habang tayo po ay nagpapakalaot sa ating pananampalataya, paghandaan po natin, mga kapatid, ang hamon po ng sirkumstansya at ang hamon po ng diablo. Amen? Okay? Paghandaan po natin kasi kapag hindi tayo handa, mga kapatid, madali po tayong matumba, mga kapatid. Okay? And not only that, mga kapatid, tingnan po natin yung propesya maging kay Judas. Tingnan po. Balikan natin sa Psalm chapter 69. Sabi ko nga po ito, mga kapatid, meron siyang messianic prophecy. Sabi ng Bible, mga kapatid, ano ba? Yan, mga kapatid. Yan, sa verse 25, makita na po natin yan, mga kapatid. Sa verse 25, tapos tingnan natin yung kanyang reference verse, mga kapatid. Verse 25, sa 69-21, sabi niya, let their habitation be desolate, and let none dwell in their tents. Sabi ng Bible, let their habitation be desolate. And then later on, kinote ito ni Pedro, mga kapatid, sa Acts chapter 1. Tingnan niyo po, kinote niya yan, yung verse na yan, patungkol kay Judas. Acts chapter 1, verse 20. Ito na po, mga kapatid, yung kanyang prophecy. Acts chapter 1, verse 20. Sabi ng Bible. Okay, Acts chapter 1, verse 20. Ready, read. For it is written in the book of Psalms, you see, let his habitation be desolate. That's his Judas, and let no man dwell therein, and his bishopric let another take. Yan po sinututukoy yan, mapatid. Mababasa niyo sa verse 19. Sabi ng Bible, it was known unto all the dwellers of Jerusalem, in so much to the field is called in their proper tongue, Keldama, that is to say, the field of blood, mga kapatid. Yun po yung kung saan si Judas, mga kapatid. Amen? Siya po yung nagpatiwangal. Amen? Okay, yun po yung saan, siya po yung nagpatiwakal, siya po yung nagbiktim, mga kapatid. Yung sabi ng Bible, let their habitation be desolate. The Holy Spirit was showing that David's suffering foreshadowed the rejection of Christ. Magiging suffering, mga kapatid, ni David, mga kapatid, foreshadowed the rejection of Christ. Yung pag-reject sa ating Panginoong Heso Kristo. But we can see here, mga kapatid, even in this verse, ay makikita po natin ang ating Panginoong Heso Kristo din naman, mga kapatid, ay nagtiwala sa kanyang amang nasa langit. Na kung paanong nagtiwala si David, mga kapatid, sa Diyos na nasa langit. Amen? 1 Peter, din natin sa chapter 2, verse 23. Jesus have destroyed his enemy instantly. Gaya ni David, mga kapatid, pwede niyang i-destroy. Kaya niya, mga kapatid, amen? I-destroy yung kanyang enemy at his strength. Okay? Sabi mo nga po sa inyo, kapatid, kaya niyang i-destroy, mga kapatid, si King Saul sa kanyang kamay. Pero hindi niya ginawa. Sapagat alam niya, mga kapatid, it is the Lord that will take revenge for him. Kaya gaya din naman ang ating Panginoong Heso Kristo, sabi ng Bible sa 1 Peter chapter 2, verse 23. 1 Peter chapter 2, verse 23. Ang sabi ng Bible, 1 Peter chapter 2, verse 23. Ready, basa. Who, when he was reviled, that's the Lord Jesus Christ, reviled not. Again, when he suffered, he threatened not, but committed himself to him that judgeth. Sabi ng Bible, mga kapatid, when he was reviled, nung siya'y pinahirapan, mga kapatid, reviled not again. Hindi siya gumanti.
Ang Panginoon, mga kapatid, hindi siya nagsambit, mga kapatid, na sila ay gantihan. Actually, ang kanyang isinigaw, mga kapatid, doon sa krus ng Kalbaryo, ang sabi niya, forgive them, for they know not what they do. When He suffered, sabi ng Bible, He threatened not. Hindi po siya, mga kapatid, anong tawag yung threat? Ano yung Tagalog ng threat? Nagbanta. Di ba, amen? Hindi siya nagbanta, mga kapatid. Bagamat siya'y nagsasuffer na, hindi siya nagbanta. Pero ang tao, kapatid, magbabantayan, amen? Kaya hindi pa sinasaktan, amen? Patayin niyo ako, papatayin ko kayo. Magbabantayan, mga kapatid, harap-harapan, oo. Even in the national TV, magbabanta. Kita mo yan? Kaya ngayon, nagkauso ng bantahan. Dami na nangangamatay ngayon, kapatid. Banta-banta na lang. Kaya mo yan? But the Lord Jesus Christ, mga kapatid, you see, even David did not threaten his enemy. Kundi nagtiwala siya, mga kapatid, sa justice ng Diyos. Amen? Nagtiwala siya sa hustisya ng Diyos. Alam niya na hindi siya pababayaan ng Diyos. Even the Lord Christ, mga kapatid, sabi niya po din sa bandang uli ng 1 Peter chapter 2, verse 23, but committed what? Himself to Him that judged what? And who is God? Who can judge only righteously? It is God. Amen? Ipinagkatiwala niya ang kanyang sarili sa Kanya, nahuhusga sa Kanya na merong katapatan, na merong katwiran. And that is the Lord God, mga kapatid. And that's David. Kaya na kanyang ipinicture din naman, mga kapatid, nung siya'y inuusig ng tao, mga kapatid. Amen? You see? Tayo bilang mga anak po ng Diyos, mga kapatid, sang araw tayo man po ay uusigin. Tandaan po natin po yan. Pero huwag natin ilagay sa ating kamay. Sang araw nga, sabi ko po, kapatid, ilang pesos po nang maranasan, mga kapatid, ako'y pagmurahin sa area. Pero saan ko'y pagmurahin, malutong na mura, PI talaga, kapatid, ha, PI. Eh kung tao lang sa tao, kapatid, mamaya habang ang kita. Kapatid, bumura ako, mga kapatid, nandito sa may Karitan, kami solving yan, yung tatay. Kaya matandang tatay, siguro mga senior citizen na yun. Talagang pagbabantaan niya ako, kapatid, sasaktan niya ako. Then, sabi ko, ayun po, sabi ko, ako'y naniniwala, hindi yan papayagan ng Diyos, sabi ko. Nung bago-bago makapin dito, dyan, nang sa may kanto dyan, sa may, yung may maliit na kanto lang yan sa tapat ng SM, yung meron pong kanto po yan. Soul winning po kami yan, may mga tatay na nandito, sinisharean ko po. Ayaw po nila, ayaw po nila, pinapalayas kami, pinapalayas. Mamaya pinagtulakan niya ako, sabi ko, sir, wala pong physical touch, sabi ko sa kanila. Wala pong physical touch, sabi ko, nandito tayo sa public place, nandito tayo sa daan, sabi ko. Wala nang siguro kayo karapatang palayasin ako dito. Saan ka? Sabi ko, hindi ko pwedeng iwanan yung anak ko kasi kasama ko si Kian, nasulinig kami. Hindi ko pwedeng iwanan yung anak ko po. Kung ganyan klase po ang tao nandito, hindi ko pwedeng iwanan yung anak ko maliit. Baka may mangyari sa kanyang masama, sabi ko sa kanya. Aantayin ko po siya, sir. Pero wala kami ginagawang masama, sabi ko. Nagbabahagi lang kami ng salita ng Diyos. Amen? Saan ko kayo murahin, mga kapatid? Just recent po okay? Tumas ako, mabatid, yan sa may San Gabriel. Mumurahin ako ng isang babae, mabatid. Paglutong ng mura, talagang ang lulutong, mga kapatid. Pero sabi ko sa kanya, harap-harapan, ma'am, sabi ko sa kanya, purihin ang Panginoon. Kung ako may murahin, dahil sa aking pangangaral na salita ng Diyos, purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Ay gawin mo yan sa tao, kapatid, na hindi hawak ang Biblia. Ewan ko lang kung hindi yan gaganti. Right? Amen? Gawin mo yan sa tao, mga kapatid, hindi nangangaral ng salita ng Diyos. Iwan ko lang, mga kapatid, kung saan kalulugar. Tama, amen? Pero salamat sa Panginoon, mga kapatid, na nakita po natin na tayo din naman po'y ginagamit lang po ng Diyos. Actually, hindi naman tayo, mga kapatid, ang kanilang kinamumuyan, kundi kung ano yung ating ipinapangaral. Amen? Kasi kung ang dala ko naman sa kanila, kapatid, tandaan po natin, lalo mga tatay, pag yan ay pundador, hindi naman ako mumurahin. Amen? Ano niyo ba yung mga kapatid? Yan, naunawaan ni David. Yes, just commit ourselves to the one who can judge righteously. And that is God. Okay? Andiyan ang Panginoon, mga kapatid. Okay? Kaya nga, maaaring tayo po'y masaktan ng malalim. Instead na tayo po'y mamuhay na mayroong kapaitan, instead of living bitterness with bitterness, mga kapatid, pray honestly. Amen? Instead na kayo maging bitter, ay maganda ipagpanalangin natin sa Diyos. Then surrender justice to God. God always judges perfectly.
Lagi ang Diyos, mga kapatid, ay huhusga, mga kapatid, ng pantay-pantay. Walang kinikilangan, walang pinoprotektahan. Amen? Pawang katotohanan lang. Amen? Sapagat ang Diyos lang talaga ang pwedeng makapagsasabi yun. Maging television, hindi na pwedeng sabihin yan. Amen? Sapagat hindi totoo, kapatid, na wala silang kinikilingan. Pero meron para yan. Hindi po pwedeng may wala, mga kapatid. Ang tao kumikiling yan, hindi totoo na wala silang kinikilingan. Maging itong mga senator judges nito, hindi totoo na wala silang kinikilingan. Kalokohan yun. Lagi merong kinikilingan ng tao, kapatid. Pero tayo mga anak ng Diyos, mga kapatid, amen, tandaan po natin yan, ipagpanalangin natin sa Diyos, na ang Diyos ang magbigay ng conviction, mga kapatid, sa mga nandyan na namiminuno sa ating bansa, na makita talaga nila yung katotohanan, huwag silang pipiring ang kanilang mata. Amen! So yan, ang tao pinagbabantalan ng buhay, pero talagang nung tawag nun, pinaglalaban pa. Ako'y naniniwala kung may anak ka, pinagbantahan yan kapatid sa klase nila, kapatid, right? Amen, magagalit ka tama? Magagalit ka. Okay? Pero salamat sa Diyos, mga kapatid, tayo ay Kristiyano. Hindi tayo pupunta dyan. Dahil po sa SONA daw, sabi sa balita, yung mga INC, mga kapatid, sila ay magrarally. Kaya mga material na ngayon kapag ginagamit na para sa pagganyan. We're not going to do that. Because we have God in heaven. Amen? Meron tayong Diyos sa langit. Ngayon, alam natin mga kapatid that God is in control. Amen? Hindi po tayo ang in control. Ang Diyos ay ilalapit natin sa Diyos, pangyayariin ng Diyos, mga kapatid, kung saan po siya, mga kapatid. Amen? Maluluwalhati. Okay? So, we see, mga kapatid, that he trusted God. We see the trust for justice. We can still trust and we will always trust the justice of God. Amen? Tayo man po, mga kapatid, ay ma-discourage marahil. Tayo man po ay ma-disappoint marahil sa justisya ng tao. Pero sa Diyos ay hindi. Alam natin na ang Diyos pinangyayari ang mga bagay na yan. Merong dahilan. Meron at meron laging dahilan yan, mga kapatid, upang ang tao ay kikilala sa Kanya. Amen? So number 3, mga kapatid, makita po natin dito, binasa ba natin? Balik na tayo sa chapter 69 muli. Nang sabi ng Bible sa ating binasa kanina, mga kapatid, sa verse 29 and 30 ulit, ang sabi niyan, 29 and 30, matatapos natin. Matatapos natin, mga kapatid. Okay? Ang sabi niyan, but I am poor and sorrowful, and the salvation of God set me up on high. He say, I am poor. He's saying, mga kapatid, that he's already poor because he's already rejected to David. Wala na siyang aasahang tulong sa tao, mga kapatid. And sorrowful, makita niyo po yan, siya po ay mayroong pagpipigati. Siya po ay mayroong pagdadalamhati, mga kapatid, na maging ang kanyang kamag-anak. He is already being rejected. But you know what? Let thy salvation, O God, set me up on high. Ang iyong kaligtasan, Panginoon, siyang mag-aangat sa akin. Verse 30, sabi niya, I will praise the name of God with a song, and I will magnify Him with thanksgiving. Last, mga kapatid, number 3, huli na po pala. Next year na po pala. The choice of worship. From worry to worship. The choice of worship. You know what? Worshiping God is a choice. Amen? Ang pagsamba sa Diyos, mga kapatid, it is a choice. It is a decision. Na ibig sabihin yan, kahit ikaw ay may problema, kahit ikaw ay may kabigatan, mga kapatid, you still have a choice to worship Him. Amen? Minsan may mga Kristiyano, di po ba, maging kadahilanan nila, di mo na ako makakapagsimba ngayon kasi meron kaming problema. Bakit pag may problema ka na ba, hindi ka na ba makakapag-worship? Hindi ba't mas lalo kang mag-worship kasi nga kailangan mo, mga kapatid, ng strengthening of the Lord, right? Amen? Hindi ba't ba lalo natin kailangan ng Diyos, mga kapatid? Pag tayo po'y nasa karukhaan ng ating kalalagayan at maging pag tayo po'y mayroong karamdaman. Sabi ko nga, minsan mga Kristiyano, magkaroon na ng kaunting sipon, ayaw ng sumimba, parang may cancer stage 4 na. Parang stage 4 cancer na agad-agad. Ang baba ng espiritualidad. Ngayon, alam niyo po, pag mataas yung ating espiritualidad, ano man kalagayan natin, physical, kapatid, naililift up ka eh. Natan niyo po, kapatid, amen? Actually, if we are that so spiritual, it's not the flesh that will dictate eh. It's not the physical that will dominate eh. It is the spiritual.
It is the condition of our spirituality. Meron tayong dalawang, tandaan po natin, tao pa rin tayo, kapatid. We are still in our old sinful Adamic nature. Yan pa rin yung iniligtas talaga ng Diyos, kapatid. Amen? Minsan, nandiyan pa rin yung katamaran. Tama, amen? Kaya nga, kung may alaga nga ang aso, kapatid, si itim sa kasi puti. Pag magpakain ka, lagi kay itim, lagi kay itim, lagi kay itim. Eh pag nag-away sila, sino kayo mananalo doon? Sino mananalo? Si itim, kasi ba, siya lagi pinapakain eh. Amen? Ganon din. Tayo po, sa ating pong buhay bilang Kristiyano, ano po yung lagi nating pinapakain? Yung po ba ang ating laman? Yung ating old sinful Adamic nature? O yung ating pong new nature? Yung ating bagong pagkatao? Yung ating simbay, madalang. Yung ating pagbabasa ng Bible, madalang. Ang ating pong pagpanalangin, madalang. Eh pag dumating po mga kapatid ang hamon ng buhay, gaano tayo titindig? Paano tayo makakatindig? That's why we always choose mga kapatid to what? To go to the corner mga kapatid na tayo may magsiself-pity. Wawa naman ako, wawa naman ako, lagi na ako, wawa. Nagmumukha tayong kawawa. But you know what? If we know the grace of God is great in our life, is so bountiful in our life, mga kapatid, even at the lowest point in our life, mga kapatid, we can lift up our heart unto the Lord and praise His holy name. Amen! There's a choice to worship. Nandyan ka pa rin, titindig ako. Ako'y manambahan sa Panginoon kasi may Diyos ako. Amen? That's the heart of David. You see? Pinagkanulo na siya ng kanyang sariling anak. Mga kapatid. At maging ang kanyang bansang Israel, ang kanyang sinasakupan, mga kapatid, ay wala na, nakuha na ng puso, mga kapatid, ng kanyang anak ni Absalom. But he is still there, mga kapatid. He said, mga kapatid, I will sing a song. At ang kanyang awit, mga kapatid, ay hindi lonely table, just one. Ang tao, masang libutan, pag may problema, di ba? May problema mo ba rin? Yun ang awitin. But you know what? Even at the lowest point in our life, mga kapatid, we can still sing, mga kapatid, how great thou art! How great thou art! Amen! Because worship is a choice! Amen! Kaya nandito ka ngayon, pinili mong nandito ka, hindi accident yung nagising ka, nandiyan ka! You make decision to come. Because life, tandaan po natin, is always a matter of decision, not a matter of destiny. Destiny po kasi ito. Ano, destiny mo nang pumunta ng impyerno? It is a choice. It is a decision. Even when we accepted the Lord Jesus Christ, it is a decision. Amen? Whosoever shall call upon the name of the Lord shall be. You need to call. You need to make a decision, mga kapatid. There's personal worship. Makita mo natin yan, sabi niya, the word, I will. Verse 30, I will praise the name. There's a personal worship, personal decision to worship the Lord. Notice the word, I will. Praise was a decision. Praise is not a feeling. It is not a result. It is a choice. Amen. Hindi po pakiramdam ang pagpupuri. Di ba ba? Minsan, di ba, makasimba nga, walang magawa. Wow! Ginawa pang, ano yung, ginawa nga pa naging butas yung pagsamba. Walang magawa daw, makakapagsimba nga. Hindi yan sa pakiramdam ko. Kaya nga kung tama puso natin, kahit mabigat yung pakiramdam natin, kahit tayo po ay aring may karamdaman, pero dahil meron kang tamang pagpipili, sasamba ako sa Diyos. Amen? Mananambahan ako. Sabi ko nga po, yung Kristiyano talaga, yung Kristiyano na hindi niloob ng Panginoon talaga, na hindi talaga mabalik because of tinatawag natin mga unforeseen event. Yung mga divine intervention, hindi nakasimba talaga. Nag-iisip yan eh. Kasi bakit? Abay, naka-intact na sa kanyang puso yung schedule eh. Limbawa, nandyan siya. Limbawa, na-shipwreck po siya, naiwanan siya mga kapatid sa Spratly Island. Hindi siya nakasimba. Parang ganun. Naiwanan sa Spratly Island, wala namang signal para makapanood sana ng live. Di, nag-isip siya. Halimbawa, 8:30 na, magsisimula ng Sunday School. Yung tuturo na yun si pastor ng Sunday School. Umag na 9:30 na, patapos na yung Sunday School. Siguro overtime ulit yan. Enjoy na naman Sunday School.
Kung 9:45, siguro mga alas, magsisimula ng worship service, kakanta na sila. Nakakanta na sila. Yan na yung announcement. Welcome in announcement na magkikipagkain. Imbis ko magkikipagkamayan sa mga kapatiran. Okay? Aawit na ng welcome song. Praise the Lord. Offering na namin. Miss ko yung offering. Wow, amen. Offering time na, Lord. Ako makakapag-offering. Ayun. Awit na. Alam na niya yung program eh. Nasa puso niya na yung program eh. May awit na yung kwan. Anong kayong awitin ng kwan? Special natin. Lord, ano bang mensahe mo, Lord? Hindi ko alam, Lord. Ano niya po yun? Because worship is a choice. Meron yung mga hindi nakapagsimba talaga, walang pakialam talaga, hindi na talaga nakapagsimba, walang alam-alam eh. Ano ba nangyari? Anong meron? Anong meron? Okay? So you see, mapatid, God delights more in sincere worship than empty ritual. Our worship is not a ritual. It is a praise. It's giving glory to God. Kaya mga estudyante na maghahabol sa prayer meeting. Ito kasi Sister Rachel, nandito ngayon, kaya bukas hindi na siya pupunta. Ewan ko, kung pupunta pa ng Kabagan to para mag-prayer meeting. So, sobra ka na sa langit yan. Kasi nga, Thursday tayo. May schedule na siya ng Thursday. Meron siyang klase ng Thursday. You know what? Doon siya pupunta sa Kabagan, si Simba. Kasi Wednesday prayer meeting sila doon. Fellowship ng kanilang church. May Pastor Nel Abraham. Tama? Abraham Nel. Doon siya. Kahit gabi na, nakakauwi. Alas 10 na nakakauwi. Because worship is a choice. If you're not in the church, then that's your choice not to come to church. Right? Amen? Wala kayo ibang sisisihin. Because it's our personal worship. And you know what? Sabi ng Bible dito, mapatid sa verse 32. Basahin natin verse 32 and 33. Ready? The humble one shall see this and be glad, and your heart shall live that seek God. For the Lord heareth the poor, and despiseth not his what? Worship encourages others. Nakita ka nila masamba yan, mapatid, na maalam nila maaaring mayroon kang mabigat na problema. Sabi ng Bible, the humble shall see this. Yung mga mapagpakumbaba ang puso, sila ay mai-encourage. Wow! Nakaka-encourage naman ito. Nandyan pa rin siya at nagpapatuloy sa kabigatan ng kanyang problema. The humble shall see this, sabi ng Bible. Kaya take note, humble. Pero proud, mga kapatid, nandyan pa siya. Ewan ko lang pa magpapatuloy yan. Tuwala ka dyan. Magsauna lang yan. But the humble, they will be encouraged. Right? Amen? Lalo kang mahahabon eh. Ano yun po yung napakaganda? Tayo ni siyempre, na-encourage naman tayo sa isa't isa. Yep. Sabi ko itong mga seniors natin na nandyan po sila. Ako, kaka-encourage mga yan, mga kapatid, nandyan sila. In spite of them, siyempre, mga senior na yan. Minsan, pag-view ko yan, parang ay magsitayo. Pero praise the Lord, nandyan sila, amen? And you know what? Dapat tumingin tayo sa ganoon. Minsan kasi tayo titingin, sisimba ka, hindi mo. Praise the Lord, dalawa tayo. dalawa tayo, at least dalawa tayo, wala. Tayo tumingin mga batid doon sa mga napanghihinaan ng loob. Tumingin tayo doon sa mga nagsusumikap mga batid na pinagtitibay ng Diyos, amen? Nung sa ati, Gemma, bago lang to, na February lang ito. March, sabihin ng Panginoon. Ang bunga na rin ng ating anniversary, itong si Ate Gemma. Ang kalagayan niya, may 3 anak. Yung isa, nawawala. Yung isa, yung nasama natin ng Sunday, special. Pero praise the Lord, nandiyan, ano yung nakikita ko nandiyan sila. It encourages me also because I know the deepness of their suffering personally. But it encourages me, mga kapatid, that they are there. Amen? At sa bawat isa sa inyo, mga kapatid, kaya minsan, pag meron po mga wala, sabi ko, ano bang kalagayan na nakapagbigat, mas mabigat sa isa dito at wala siya? Diba, nakikita niyo kayo. Worship encourages others. Others would gain courage. Our praise becomes someone else's hope. Amen? May pag-asa. Amen? Ayun ang dinadala ni Brother Anog dito, yung kanyang bayaw ng bulag.
Pero ako'y naniniwala na pinayagan talaga ng Panginoon mabulag yun. Kasi bakit? Baka pag hindi bulag yun, baka hindi maliligtas. Baka iiwas siya. Tama, amen? May praise the Lord, wala na siyang choice. Kaya nandiyan siya dinadala. And that's a blessing, amen? Yung tinatawag na blessings in disguise, amen? Makalooban talaga ng Panginoon. Right? Ang sinabi ni Brother Rolando, punta tayo sa Jollibee. Kaya simbahan palang pinuntahan nila. Na-joke lang. Right? Ganun yan. Yung hirap yan dinadala ko, mabuti, dinakakay yan. Tama? Pero doon siya natagpuan ng Diyos. Doon siya natagpuan ng Diyos. Tayo natagpuan ng Diyos, may paningin, kapatid. How about that? Are we not encouraged? Kaya nga, maging ang encouragement, decision din yan. Actually, what did David say? What did David did? What did David does? Nung siya po mabutit, wala na nag-i-encourage sa kanya. He encouraged himself. Sabi ng Bible. Nung wala na siyang makita mag-encourage sa kanya, he encouraged himself. Walang nagtapapik sa balikat mo. Tapikat mo na balikat mo. Magpatuloy ka, anak ka ng Diyos. Amen? Kaya mo yan. May Diyos kang nasa langit. Amen? Because worship is a choice. Our believers singing through sorrow strengthens the entire church. And you are here, mga batid. Maybe you have a deep problem. Maybe you are discouraged, maybe, mga batid. But you can still sing, mga batid. Amen. Okay? Nakaka-awit ka pa rin. Ay, napakaganda, mga batid. Pag ikay umaawit, ninanamnam mo, inayawit mo. Amen? Nabibless ka na, kapatid. Awit natin yung great is thy faithfulness, O God my Father. Great is thy faithfulness, Lord, unto whom? Me. Because God is faithful unto me. God is faithful unto you. God is faithful unto us. Amen? And we see here, mabatid, the final word of God. Verse 34, tingnan po. Verse 34. Ready read. That the heaven and earth praise Him. The seas and everything that moveth therein to Lord. For God will save Zion and will build the cities of Judah, that they may dwell there and have it in possession. Verse 36. The seed also of His servants shall inherit it, and they that love His name what? Shall dwell therein, mga kapatid. Amen. David ends with hope. Natapos, mga kapatid, ang kanyang Psalm sa chapter 69. He started with grief, but he ended with hope. Amen? Siya'y nagtapos, mga kapatid, sa pag-asa, sapagat ang Diyos mayroong pong promeso, mga kapatid. Amen? Zion will be saved. Okay? The cities will be rebuilt. God's servants will inherit His promises. You know what? This is even the prophecy, mga kapatid, in the coming eternity, mga kapatid. Even the New Jerusalem, the new heaven and the new earth. God, mga kapatid, amen, tayo po, mga kapatid, ang makikinabang doon. See, faith never gets the last word. Hindi po ang ating pagpipigati, mga kapatid, ang merong last word. It is God that has the last word, amen? God has the last word, mga kapatid. Naalala po natin si Paul and Silas when they are in the jail. Sila po yung mga kapatid nakulong, mga kapatid. Sila Paul and Silas, anong ginagawa nila sa loob ng kulungan? Anong ginagawa nila sa kulungan? Sila'y umaawit. Sila'y umaawit. Paul and Silas inside the jail, they are singing, mga kapatid. Bagamat nandun po sila sa kulungan, mga kapatid, na maaaring sabat sila'y malungkot. Nakulong sila hindi dahil sila nagnakaw, hindi dahil sila'y nandaya ng tao. Nakulong sila gawa ng pangangaral ng salita ng Diyos. Amen? And they're happy for that. Pero hindi sila pinabayaan ng Diyos, mga kapatid, sa loob ng kulungan. The earthquake came after the worship, not before. Kahabang sila'y nangwawit, nagpupuri sa Panginoon, kapatid, earthquake came. At yung chain, mga kapatid, doon sa kulungan nabuksan. Nakalaya po sila. Kailan nangyari yung earthquake? Nung natapos silang nagpuri. Not before. Not before. Sometimes, praise opens doors that panic never will. Ang pagpupuri, kapatid, ay nag-o-open ng pintuan. Hindi ng ating pagpapanik. Amen? Hindi ng ating pag-aaral. Pag hindi yung ating pagiging hysterical, mga kapatid, there will be no opportunity, mga kapatid. There will be no open door, mga kapatid. Amen? For us. But
praising God, mga kapatid, will open opportunities. Will God open the windows in heaven, mga kapatid, to give us blessing? Oh, many people say, I will praise God after He answers my prayer. Ako'y mananambaan, ako'y maglilingkod sa Diyos. Laging ganun, mga kapatid, tama po, amen? Ang salita po ng tao, ako muna'y mag-aaral, ako muna'y magtatrabaho, yayaman muna ako, at ako'y maglilingkod sa Diyos. But will not happen. Actually, ikakapitalis siya ng diablo, kapatid, upang lalong mapalayo sa kalooban ng Diyos. Napakaganda. Habang hindi sinasabot pa ng Panginoon ating panalangin, nandiyan na tayo, nagpupuri na tayo sa Kanya. Amen? David teaches the opposite. He prays Him before the answer. Nagpupuri na po siya, mga kapatid, ambang nandoon po siya sa kapigatitan ng kanyang buhay. Wala pa siyang tugon ng kanyang panalangin, but he was already worshiping God. Worship while you still standing in the deep mire. Amen? Faith sings before sunrise. Ang pananampalataya ay umaawit, mga kapatid, bago pa ng pagsilang ng araw. Amen? Amen? Kaya nga, makita po natin, mga kapatid, okay, silipin lang natin ito, mga kapatid, tingnan niyo po. There is even a messianic prophecy, mga kapatid, o fulfillment dito sa chapter 69. Tingnan niyo po sa verse 4, chapter 69, verse 4, ang sabi niya diyan, sa inyo po, yung messianic fulfillment po niya, patungkol sa ating Panginoon. Verse 4, read, they, without a cause, are more than the hairs of my head. They that would destroy me, being mine enemies wrongfully, are mighty, then I restored that which I took not away. Ano po yung messianic fulfillment niya? John 15, tinan niyo po. Kanino po yung messianic? Kay Kristo. John 15, verse 25. Nangyari ito sa Panginoon natin. Ay nangyari kay David, nangyari kay sa ating Panginoon. Pero mas malala para sa ating Panginoon. Ang sabi diyan, sa verse 25, read, but this cometh to pass that the word, you see, the word, yun po yun, yung nabasa natin sa verse 4, might be fulfilled that is written in their law. They hated me without cause. Kabumuhian nila ako na wala namang kadadahilan. Ay, yung verse 9, balikan natin yung verse 9 muli, mga kapatid. Sa chapter 69, verse 9. Verse 9, read, for the zeal of thine house hath eaten me up, and the reproaches of them that reproach thee are fallen upon me. John chapter 2. Ito po yung fulfillment niya sa ating Panginoong Jesucristo. John chapter 2 verse 17. John chapter 2 verse 17. Okay, read. And his disciples remembered that it is written, the zeal of thine house hath eaten me up. Okay, yung kanilang kasigasigan, mga kapatid, ay hindi sa kasigasigan para sa Panginoon, mga kapatid. Their zealousness, sabi ng Apostol Pablo, not according to God's righteousness. At eaten me up. Verse 21. Ng chapter 69, verse 21. Ready. They gave me also gall for my meat, and in my thirst they gave me vinegar to drink. Binigyan nila ako ng abdo para sa aking inumin. Sa aking inumin, binigyan ng suka. Okay, vinegar. Ang dato puti. Tino po yung fulfillment niya, mabutid, yung gall and vinegar. Matthew chapter 27. Nung ating Panginoon, nasa krus ng Kalbaryo niya, sabi niya, I thirst. Nauuhaw ako, sabi niya. Pero ano po yung response ng tao? Matthew 27 verse 34. Okay, ready? Basa. They gave him vinegar to drink, mingled with gall. And when he had tasted thereof, he would not drink. You see? Sinabi ng Panginoon, ako'y nauuhaw. Di lang po nauuhaw ang Panginoon physically, nauuhaw siya spiritually sa mga sasamba sa Kanya. Amen? Kaya ang Panginoon ay ganun, maging sa ating Panginoon, pero binibigay ng tao, kapatid, kapaitan. Gall and vinegar. Okay? Asin, mga kapatid, ang binibigay ng tao at pait sa Diyos. And verse 25, yun na po yung binasa natin kanina about Judas' desolation, mga kapatid, yung Acts chapter 1 verse 20. David wrote from his suffering. The Holy Spirit pointed to Calvary. Isinusulat ito ni David, mga kapatid, because of his personal suffering. But you know what? The Holy Spirit that guide him, okay, the author of the Bible, mga kapatid, he is pointing up, mga kapatid.
the suffering of Christ. Amen? Yung mangyayaring mas matinding suffering ng ating Panginoong Heso Kristo. Jesus entered deeper waters than David even imagined, so that everyone who trusts Him will never be eternally drowned by sin. Amen? Ang Panginoon natin, mga kapatid, ay mas inilugmok, mga kapatid, sa mas matinding kahirapan. Okay? Nagigit kay David. Upang tayong mga makasalanan nagtiwala na sa Kanya ay hindi na malulunod, mga kapatid. Amen? Sa bunga ng kasalanan, sa kamatayan, sa apoy ng impyerno. Amen? Kaya nga, ang buhay, ang tunay, mga kapatid, na mga pagbabago sa atin ay ang katotohanan ng salita ng Diyos. You know what? Hindi po kahinaan, hindi po karuwagan, mga kapatid, na aminin natin yung ating kahinaan. Amen? We need to cry unto God. Lapit tayo sa Diyos. But we need to cry honestly. Maging tapat tayo sa Panginoon. God welcomes sincere prayers from broken hearts. Amen? Na pag tayo po'y nanalangin, mga kapatid, talagang we are being admonished that we can do nothing without God. That we only rely, mga kapatid, on His promises, on His strength, not on ours. Kaya nga, napakalaga, ang attitude talaga natin, mga kapatid. Without God, mga kapatid, amen, we are nothing. Wala tayo, mga kapatid. Let's be honest, and trust God's justice. Leave vengeance at His hands. Hayaan natin ang Diyos, mga kapatid, ang siyang magdala ng hustisya, hindi tayo. Okay? Hindi ang kung sino man, kundi ang Diyos, mga kapatid. And choose worship. Piliin pa rin natin sumamba sa Diyos. Amen? Piliin pa rin natin sumamba sa Diyos. Praise God before answer arrives. The journey of Psalm 69 is the journey of every believer. From drowning to trusting. Amen? From worrying to worshiping. Amen? From worrying to worshiping. Yan po yung ating kalalagayan bilang mga anak po ng Diyos, mga kapatid. O maaaring hindi man nangyayari sa iyo, pero at least alam mo na, dapat meron tayo lagi desisyon. We're not going to pull out ourselves, mga kapatid, from the will of God. But, we must, mas lalo ba tayo mag-strive? Na mas lalo ba tayong mag-strive, mga kapatid? Lord, I don't want you to go. Just like Jacob then, nung siya pinakipag-wrestle sa India. Nung sabi niya, I will not let you go unless you bless me. Hanggat hindi mo ko pinagpapala, sabi niya, hindi kita pakakawalan. Yung man, he wrestled with an angel. Okay? Ganun dapat tayo, kapatid. Hanggat hindi natin nakukuha ang tugon ng Diyos, amen, nandiyan tayo, amen? Hindi yung counting frustration lang, hindi yung counting persecution lang, hindi yung counting, anong tawag yan? Tayo po ay natisod na kaagad. Pag natisod ka, bumangon ka, kapatid, amen? Matisod ka nga eh. Kung nadapa ka, hindi huwag kang gagapang. Bangon! Amen! Okay? Kahit yan ay ika-ika na, kapatid, at least ikaw ay nakabangon. Mas mahirap nung ikay gumagapang. Amen? Bangon. Meron tayong Diyos na pagtitiwala natin ang kanyang hustisya. Just like David, kapatid, that must be our heart. We must thank Him, kapatid, for His faithfulness in our lives. We must realize, kapatid, that we are nothing without Him in our life. From worrying to worshiping. From our worry, mabatid, we can still worship. Amen? Maaring hindi mawala yung pag-aalala. Pero yung worship ay nandyan palagi din. Amen? Kaya dapat yung malahan sa ating buhay. Tayo magsitayaw ngayong gabi. From drowning to trusting, from worrying to worshiping. Pag tayo po ay natisod at tuloy-tuloy na tayong matisod. Pag tayo po ay nalubog, ay tuloy-tuloy na tayong malunod. No? We need to stretch out our hand. Just like Peter, he said, nung siya po ay malulubog na, sabi niya, Lord, help me. Lord, help me. Okay? Help me. Siya po ay palubog na. May siya ng tulong sa Diyos. Ganon din dapat tayo, mga kapatid. Amen? Bilang Diyos, salamat po sa inyo pong salita. Pero po alam, ang kalalagayan ninyo pong mga anak po, Panginoon, personal, pero kayo po, Panginoon Lord, na nakakaalam.
Sa panahon po na ngayon pong kabigatan, wala pong magbibigay ng kagaanan sa amin po pa kundi kayo. As you have promised in your word, O God, come unto me, all of you that are heavy laden, and I will give you rest. It is you, O God, that can give us perfect peace and true rest, O God, and the righteous justice. Kaya po ang siyang manahan, patuloy po pa yan sa isipan ng bagyo po mga anak. Habang awiting paanyaya ngayong gabi, ay tinutugtog when not come to the altar and talk to God. As always decide, brethren, worship Him. Huwag tayo mag-decide na mag-worry. Dapat yung decision natin is to worship Him at any time, at any cost. Because our God is always available for us. Let's talk to God. Amen. Are you blessed? Amen? You may be seated. Tawagin po natin ating pong usher. Tayo po dito sa ating pong prayer meeting offering. O, kita mo yan, kung wala ka ngayon, kapatid, di nagmumukmuk ng nag-aalala. Tama, amen? Di napalitan yung pag-aalala sa pagsamba. Tama, amen? Praise the Lord for the opportunity na tayo po yung makapagbigay. Pag-pray niyo po ang ating kaloob ngayong gabi, sir. Tayo po manalangin, bilang Diyos, makapagpigyan sa lahat. Maraming salamat po, Lord, sa pagkakataon nito na kami nakapakinig ng iyong salita. Salamat po sa mensahe namin na pakinggan. Salamat po namin na ito ay naging blessing sa bawat isa. At salamat din po, Lord, sa pag-iingat at mga biyaya po yung kalubos sa amin sa mga nakalipas na araw. At dalangin ko po, Lord, na ang inyong pag-iingat sa pagbiyahe mamaya ni Pastor papunta na sa Pedro, Lord, upang matin na Bible Conference. Kayo po ang makatid sa kanya sa kanyang paruruna ng Stephen San, Lord. At kayo po ang inyong pong pag-iingat ang bumabas. At dalangin din po namin, Lord, itong aming offering sa gabi ito. I-bless niyo po at bigyan po ng kagalaan ng bawat isa na makapagbigay po, Lord, upang magamit po sa inyong gawain ito sa buhay. Dalangin po namin at nasasalamatan, patawarin mo kami sa aming kasarap yung kulang, itong dalangin. Gusto niyo pray. Amen. God bless you, sige.
choir ngayon, pero may practice po ang Belnas family. And huwag natin kalimutan mabuti, amen, ang ating soul winning this coming Saturday and this coming Sunday, amen? Hindi po tayo magsidayo, awitin po natin, thank you Lord for saving my soul. What is it? Thank you Lord for saving my soul. Thank you Lord for making me whole. Thank you Lord for giving to me thy great salvation so risen. Nakina namin o Diyos, maraming salamat muli po kayo mga sa inyong pagpagpapala. Thank you, O God, for your message unto us, Lord. Kayo po ang siyang tumulong. Mag-ingat sa bawat isa po, Panginoon. Ang mga anak niyo po ang uwi po pa rin sa Agugada, mga Litz Pagigaro, bukas mga magsipagpasok, magsipagtrabaho po, Panginoon, pagpapalain niyo po, Ama. Salamat po sa presensya ng bawat isa. Salamat po sa Mbiyaya. Bless niyo po, Panginoon, ayun pong pagbiyahe. Ngayong gabi rin po, Panginoon, patungo po. Lugar po ng Laguna, kayo pong bigay po, Panginoon, ng pag-aadya. Salamat po sa inyong pong kabutihan. At ito'y lang salamat sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen! And to God be the glory. Wala mo nang practice ng choir kasi mamalit ako sa flight ko. Sana all. Sa Victory Airline ako eh.